Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, ano ba yung tinatago ninyo? Ayan. Let. Ayaw makialam ng Malacanang kaugnay ng reklamo ng ombudsman na pahirapan ang paghingi ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Debt Worth ng umano'y mga kontratista ang kongresista na nadadawit sa maanumalyang flood control project. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, may kani-kanyang patakaran ang bawat departamento ng gobyerno. May umiiral din anyang hiwalay na kapangyarihan o separation of powers ang ehekutibo, lehislatura at judikatura. Ayon kay Castro, kung anuman ang panuntunan ng Kongreso hinggil sa SALN ay iginagalang ng Pangulo. Iniiwasan kasi anya ng Presidente na magkaroon ng tinatawag na executive overreach o paglagpas ng kapangyarihan ng ehekutibo sa ibang sangay ng gobyerno na labas sa itinatakda ng konstitusyon. Kabila nito, nilinaw ng palasyo na gusto ni Pangulong Marcos ng transparency and accountability. Unang umangal si Ombudsman Boying Remulla sa pagtanggian niya ng House Secretary General na magbigay ng kopya ng SALN ng mga kontratistang kongresista dahil kailangan muna umanong idaan sa plenaryo. Lakay? Iba na to si Cheloy Garapil, ano? Pati ba naman yan ang dami dapat pagdebatehan yan ba naman idadaan pa sa plenary? Ang bira naman ano, ha? At saka kung wala naman silang tinatago bakit sila takot ilabas yung kanilang SALN, ha? Ayan. Malakay. Ibig sabihin marami sila itinatago kaya takot sila ilabas. Ayan, buti pa si Senator De Lima ayan, siya, ayan, pati 45 niya, okay, buhay pa kayong kalibre 45 niya ngayon. Baka wala na yun, Lakay, kasi noon pa yung tinutukoy mo pumuputok pa kaya ang Senator Congresswoman Laila De Lima, ha? Ay kong De Lima, good morning po. Ayan, kumusta pa yung kalibre 45 po ninyo? Ayan. Si Manay Leila. Si Manay, ayan. Pati si dating BIR Commissioner Kim Henares. Abay, naka 45 din niya. Ano yung baril Raymond na ginagamit na mamahalin? Yung S24 ba yun? Di ako maalam sa baril, Lakay. Alam ko, S26 ang alam mo. May S26. Ano yun? Panggatas na sanggol yan. Hindi ko rin alam, Lakay, kasi wala pa akong anak. Mambira. Palibhasa, pareho tayong Bear brand. Sorry. Am, ayan. yung tawag doon, Lakay? Yung ng sabaw ng bigas, ayan. Yung hugas bigas. Hugas bigas, ayan. Tapos nalagyan ng asukal o kaya asin, ayan. Bira, di pa kami tapos, nagkukusenyas ka na kagad ng commercial pa. Palabasin nga yan. Sige, tapusin mo na nga, Let. Ayan. Nasaan na tayo? Ayan. Okay. Sa SALN ng mga kongresista. Ayan, oo. Sige, iwanan natin yung SALN. Ang importante, gusto malaman ng bayan, lalo ang mga DDS, taga-oposisyon. Ayan, lalo na si Kuya Jay Sonsa na nakikinig sa atin. Ay, Kuya Jay, good morning. Kumusta ka na, ha? Siyempre, gusto nilang malaman ang health. Ayan, salon at ti Apo Presidente Marcos. Okay naman daw siya, Lakay. Kahapon nga, di ba, mayroon siyang mga meeting. Ngayong araw, wala pang binabanggit. Binabanggit ang palasyo. Pero kapag wala kasi siyang aktibidad sa labas, ibig sabihin ay mayroon siyang mga pakikipagpulong sa palasyo. So, Malacanang lang siya. Ayan. Lakay. O nga pala si Presidente. Abang-abang lang kayo. Malapit siyang lumabas. Oo nga, baka kailangan din niyang makaamoy ng pulbura. Ayan. Kasi mahilig din sa target shooting ito. Yan nung governor si Presidente Bonget, may mga fan shoot pa sa Ilocos nung araw. Umaano siya, Lakay. Nandun din siya. Yes, international. Yung mga foreign year pa nun, ha? Naalala ko si Manong Willie Adalin, ha? Yung pinadala ng radyo. Oo, yung dinala sa Cabao. Yung avid listener nating yung Mrs. and si Manang Bing Adalin, naglagay pa ng transistor radio na tatak Sony daw, hindi daw Radio Wealth. Ayan. Sony. Matibay yung Lakay. Ayan, Sony. Pagkatapos, kaya alam niya, nakikinig pa rin sa langit si Manong Willie Adalin. Ito yung range officer kung tawagin, yung mga nagawa ng safety sa fan shoot, mga target shooting, ganun. Ayan.
sabi niya, sabi nung misis, si Manang Bing Adalena, alam ko nakikinig pa sa langit si Willie. Ayan, kasi matibay yung radyong pinadala ko nilagay ko sa kanyang kabaong at motulite ang baterya. Ayan. Okay nga rin, walang dapat na mag-practice din siya. Katulad dating Pangulong Pinoy, every Friday yata, Saturday, napaka-religious. Ayan, yan ang kanyang ginagawa naman. Yan ang mga panlabas ng kanyang stress. Ayan, stress reliever. Kaya lang Lakay, di ba sabi ni Esrecto, di ba, Lakay, kapag walang event si Presidente, wala siyang meeting, subsub naman sa paperwork. So, baka wala pa siyang time. Baka pag weekend naman, nagagawa niya yan. Oo naman, mag-jogging-jogging dyan sa golf course Ikot-ikot dyan sa siya. Malacanang. Ayan, palo-palo dyan. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Leta. Good morning. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Dummy.